Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, You Don't Mess with the Zohan, na pinalabas sa taong 2008 at pinagbibidahan ni Adam Sandler. Halina't atin ang simulan. Nag-umpisa ang pelikula sa isa sa pinakamagagandang beach sa mundo, ang superhuman na Israeli na counter-terrorist na si Zohan ay nag-e-enjoy sa bakasyon, na napapalibutan ng masasarap na pagkain at magagandang babae. Salamat sa kanyang kamangha-manghang mga kakayahan, dahil sa hinahangaan siya ng lahat sa pagwawagi sa bawat hamon na ibinibigay nila sa kanya, nang hindi man lang pinagpapawisan. Pero sa kasamaang palad ang kanyang bakasyon ay naantala, na ang ilang mga nakatataas mula sa Israel Defense Forces ay dumating, na nangangailangan sa kanya para sa susunod na misyon. Dito ay ipinapakita si Phantom, ang superhuman na pinuno ng isang Palestinian terrorist group ay nakita sa isang hockey sack tournament sa Beirut, na malamang ay nangangahulugang na sinusubukan niyang akitin sila. Si Zohan ay nalilito, dahil nahuli na niya ang kanyang mahigpit na kaaway 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit ginamit siya ng kanyang mga amo para sa palitan at ngayon ay malaya na siyang muli. Hindi dapat tatanggapin ni Zohan ang misyon na ito, kundi dahil sa pagbanggit ng mga potensyal na casualty sa mga sibilyan, ay nakumbinsi siyang sumali upang gawing mas madali ang mga bagay. Nang maglaon habang siya ay naghahanda para sa misyon, ay kinuha ni Zohan ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na nakatago mula sa isang lugar sa kanyang silid. Ito ay isang lumang katalogo ng hairstylist na pinapanatili niya dahil pangarap niyang maging isang stylist balang araw. Nang gabing yun habang sila ay naghahapunan kasama ang kanyang mga magulang, ay ipinagtapat niya na pagod na siya sa digmaan, at nais na niyang huminto upang magsimula ng isang bagong buhay sa USA. Ngunit hindi pumayag ang kanyang mga magulang, na sinabi na ang kanyang career sa army ay isang stable na trabaho. Pero nang ipinagtapat na niya sa kanila ang kanyang pangarap na maging hairstylist, ay nagsimula silang pagtawanan ito at tinutuya siya na parabang isang bakla. Pagkatapos noon ay walang magawa si Zohan kundi umiyak habang nakahiga, at kinabukasan ay pumunta siya sa downtown at nag-umpisa ng kumilos. Hindi mahirap para sa kanya na patumbahin ang bawat isa na mas mababang sundalo, salamat sa kanyang mga kakayahan, na pinigilan ang isang bala na gamit lamang ang kanyang ilong, ngunit si Phantom ay isang mahusay na mandirigma, at hinabol siya ni Zohan hanggang sa makarating sila sa dagat. Doon ay nagsimula silang magpasahan ng granada hanggang sa ito ay sumabog, at ang tanging naiwan lang kay Zohan ay ang kanyang beach shorts. Dito ay ipinakita ni Phantom ang shorts sa kanyang mga kababayan, bilang patunay na napatay niya ang pinakadakilang counter-terrorist ng Israel sa kasaysayan. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ito ay bahagi lamang sa plano ni Zohan, at siya'y nagtatago lamang sa ilalim ng tubig, sa pamamagitan ng kanyang pekeng kamatayan ay magagawa na niyang tuparin ang kanyang pangarap. Dito ay kinuha niya ang bag na itinago niya sa isang ibon, at siya'y pumuslit sa isang eroplano patungo sa New York. Siya'y naglakbay na nasa loob ng isang pet crate kasama ang 2 aso, na natatakot na lumapit sa kanya hanggang sa gupitan niya ang kanyang buhok at ang mga aso ay naging maamo. Nang makarating ang eroplano sa USA, si Zohan ay nagbigay na rin ng mga bagong gupit sa mga aso, at matagumpay siyang nakaalis upang makapunta sa Manhattan. Ang kanyang unang destinasyon ay ang sikat na Paul Mitchell Salon, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa peking pangalan na Scrappy Coco na pangalan ng mga aso. Dito ay humihingi siya ng trabaho sa stylist, ngunit siya ay pinagtatawanan lamang at pinalayas dahil sa kanyang katawa-tawang pag-uugali. Habang siya'y naglilibot sa lungsod, ay napansin ni Zohan ang isang binatang Hudyo na nagngangalang Michael, na binubuli ng isang driver na kinasasangkutan ng aksidente sa kalsada. Agad na tumalon si Zohan upang tumulong, at binugbog niya ang bully kaya nagpasalamat naman si Michael. Pero sa hindi inaasahan ay napansin ni Zohan ang isang taxi na huminto sa traffic light ng kalye, na agad naman niyang nakilala at ito ay si Selim, isang lalaking Palestinian na kinuhanan niya ng kambing sa isang misyon niya na maraming taon na ang nakalipas. Sa takot na siya ay makilala, binuhat ni Zohan si Michael upang takpan ang kanyang mukha at umalis siya papalayo, hanggang sa makarating sila sa bahay ni Michael. Dito ay nakilala ni Zohan ang ina nito na si Gail, at siya'y nagpapanggap na isang Australiano upang manatili sa kanyang bahay, at gumana naman ang kanyang tricks, kaya siya ay pinayagan ni Gail na manatili sa bahay. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok si Michael sa kwarto ng kanyang ina at nakita niya sila na may ginagawang kababalaghan. Dahil sa nakita ay na-stress si Michael,
kaya sinubukan ni Zohan na kausapin siya at dalhin sa club. Pagkadating doon ay nalaman ni Zohan na si Michael ay mapili sa babae, kaya pinayuhan niya si Michael tungkol sa mga babae doon. Habang sinusubukang sundin ni Michael ang payo sa kanya, si Zohan ay nilapitan ni Ori na isang kapwa Israeli na nakilala siya. Dahil isa siyang malaking tagahanga, nangako si Ori na hindi sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya, at ibinigay pa niya ang kanyang business card, kung sakaling gustong subukan ni Zohan na magtrabaho sa kanyang electronic shop. Nang sumunod na araw ay muling naghanap ng trabaho si Zohan, ngunit wala sa mga lokal na salon ang gustong kumuha sa kanya dahil wala siyang karanasan at tinatakot pa niya ang mga bata. Dahil sa kanyang pagkabigo na makapasok sa salon, ay pinuntahan niya si Ori sa isang lugar sa Lower Manhattan, na kung saan ay naninirahan din ang ibang mga immigrant na Middle Eastern. Kahit labag sa kanyang kalooban ay kailangan niyang magtrabaho sa tindahan ng electronics. Ngunit nagbago ang isip ni Ori at tinanggihan siya, dahil ang shop na iyon ay pumapatay ng mga pangarap. Ipinaliwanag niya na lahat ng kanyang empleyado ay may ambisyon nang dumating din sila sa bansa, at ngayon ay na-i-stock sila sa electronics shop niya. Dahil doon ay hindi papayag si Ori na mangyari iyon kay Zohan, kaya sinabihan niya siya na mag-apply sa iba. Sa isang maliit na salon sa kabilang kalye na pagmamay-ari ng isang Palestinian, na sa malamang ay tatanggapin siya. Ngunit ayaw ni Zohan na magtrabaho sa isang negosyanteng Palestinian, kaya ipinakita ni Ori sa kanya kung ano ang ginawa ni Phantom kamakailan. Dahil sa kasikatan ay nagawa niyang magtayo ng isang restaurant na tinatawag na Phantom Mukantukon, at kasama sa pagkain ng mga bata ang mga laruan niya at isang sumasabog na Zohan. Hindi makapaniwala si Zohan na sa katotohanan ay nagawang tuparin ng kanyang kaaway ang kanyang pangarap, at kabaliktaran naman nito ang sa kanya. Kaya pinalakas ni Ori ang loob ni Zohan at pagkatapos ay tumawid ito sa kalye upang makilala si Dahlia, ang may-ari ng salon na nagpupumilit na panatilihing bukas ito kahit na halos buwan-buwan ang pagtaas ng upa. Sa una ay ayaw siyang tanggapin ni Dahlia dahil sa kakulangan ng karanasan, ngunit sa huli ay tinanggap na rin siya para magwalas ng nahuhulog na buhok sa sahig, ng ilang shift sa isang linggo nang walang bayad bilang kanyang pagsasanay. Si Zohan ay patuloy na nakatira sa bahay ni Michael, at hinahasa ang kanyang sarili sa paggupit ng buhok ni Gail, sa kanyang libreng oras habang nagtatrabaho kay Dahlia. Kung tutuusin ay masinsinan siya sa kanyang paglilinis, na kung minsan ay nagpapahirap sa ibang mga stylist gaya ni Claude na magtrabaho. Para pabilisin ang kanyang pag-aaral at upang hindi siya maging sagabal, ay sinimula ni Claude na bigyan si Zohan ng ilang karagdagang pagsasanay pagkatapos magsara ang salon. At dahil hindi siya kumikita mula dito, si Zohan ay kumuha din ng part-time na trabaho bilang isang driver upang kumita ng pera, kahit na ang kanyang baliw na kasanayan sa pagmamaneho ay kanyang nagagawa. Isang araw ay nag-quit ang isa sa mga stylist ni Dahlia, na nag-object kay Zohan na magbolontaryong palitan siya. Nasa palagay ni Dahlia ay hindi ito magandang ideya, ngunit hindi ito iniisip ng mga kliyente, at sa wakas ay nagawa na ni Zohan ang kanyang pinapangarap. Ang kanyang paggupit ay medyo luma, pero walang pakialam dito ang mga kliyente na pawang may mga edad na babae, dahil kung pretuhin niya ang mga ito ay parang mga reyna, na nanliligaw siya at sumasayaw. Siya'y nag-aalok din ng bastos na mga masahe sa ulo, at pag natapos na ang paggupit ay dinadala niya ang mga babae sa silid para sa isang pribadong sesyon. Ngayon ang bawat babae sa bayan ay pumupunta sa salon ni Dahlia, upang magpaayos ng kanilang buhok kay Zohan, na nagdadala ng maraming pera sa negosyo, at nagagawa ni Dahlia na mabayaran ang upa sa kabila ng pagtaas nito buwan-buwan. Dahil sa tagumpay ni Zohan, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Paul Mitchell, na sinusubukan siyang kunin, ngunit tapat si Zohan sa salon ni Dahlia kaya tinanggihan niya ito. Isang araw, ang dalawang bagong kliyente ay dumating sa salon sakay ng taxi ni Selim, na kanyang nakita naman si Zohan sa salon. Dahil dito ay naalala niya ito mula noong siya ay nasa Palestine, na hinagisan niya ito ng sapatos at dinuraan, kaya kinuha naman ni Zohan ang pinakamamahal niyang kambing bilang kabayaran. Siya ay galit at gustong maghiganti, tinawagan ni Selim ang kanyang mga kaibigan na sina Hamdi at Nasi, para gumawa ng plano na hulihin si Zohan at maging kasing tanyag ni Phantom. Sa eksenang ito ay magkasamang nagpipiknik sina Zohan at Dahlia, ngunit sinasabi ni Dahlia na hindi yun isang date. Ang dalawa ay nakapag-bonding at nagbahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga immigrant,
At di nagtagal ay humanga si Zohan na marinig na may ibang tao na hindi nagugustuhan ang paraan ng pagkamuhi ng magkabilang panig sa bayan nila, at hindi tumitigil sa pakikipaglaban sa mga walang kwentang dahilan. Lumipat ang eksena sa salon, kung saan nagpakita si Nasa na nagpapanggap na isang kliyente. Nagsasalita siya ng mga bagay tulad ng kambing at paghahagis ng sapatos, bilang isang paraan upang mangalap ng intel, ngunit walang ideya si Zohan sa kanyang mga pinagsasabi. Sa oras na makabalik si Nasi kay Selim, pakiramdam niya ay ginayuma siya ni Zohan gaya ng lahat ng mga babae. Sa usapang babae ay natuklasan ni Zohan na ayaw nang makipag-collaborate ng kanyang katawan, at hindi na siya makapag-alok ng mga pribadong sesyon. Kaya nagpatingin siya sa isang doktor, ngunit hindi naman malaman kung bakit siya nagkakaganon. Pero ang pagbabahagi ng kanyang mga alalahanin kay Gale, ay agad nitong napagtanto ang katotohanan, na ito ay nangyari simula noong nagpiknik sila ni Dahlia, na nangangahulugan na siya ay umiibig sa kanya, at ang kanyang katawan ay gagana lamang para sa kanya. Balik tayo kay Selim, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsisikap na makagawa ng ilang mga bomba, ngunit hindi tinanggap ng provider ang tawag. Nagpasya silang gumamit ng recipe mula sa internet, at pumunta sa lokal na pharmacy upang bumili ng liquid nitrogen. Pero hindi nauunawaan ng tindero ang kanilang accent, sa halip na liquid nitrogen ay binigyan sila ng pamahid na tinatawag na neosporin. Samantalang sa salon ay pinaalis ni Dahlia ang mga collector pagkatapos bayaran ang mga ito, na nagsasabing wala siyang pakialam kung putulin nila ang tubig, dahil hindi siya aalis sa kanyang tindahan, at alam niyang sinusubukan nilang paalisin ang lahat ng mga nagnenegosyo doon, upang sirain lamang ang lugar. Nang marinig ito ni Zohan ay labis siyang humanga, at ang kanyang katawan ay tumugon sa kanya, na nagpapatunay na siya ay espesyal, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagugustuhan ni Dahlia. Nang gabi, si Selim at ang kanyang mga kaibigan ay dumaan at itinapon ang kanilang cream balm sa salon, na sa pag-aakalang may nagawa silang kamangha-mangha, pero iniuwi lang ito ni Zohan upang magamit ito ni Gale para sa pananakit ng katawan. Gayunpaman, nag-aalala si Ori na maaaring may nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Zohan, at sinabihan siyang kunin ang shift ni Michael, para magmasid sa komunidad upang malaman kung sino sila. Isang gabi ay nahanap ni Zohan ang tatlong thug na gumagawa ng mga bandalismo sa mga lokal na tindahan, at sa halip na tumawag ng pulis tulad ng mga panuntunan ng mga watcher sa komunidad, ay binugbog sila mismo ni Zohan. Dito ay lumalabas na ang tatlong lalaking iyon, ay ipinadala ni Grant, ang may-ari ng mga tindahan sa Lower Manhattan, na gustong umalis ang lahat para magawa niyang giveaway ng mga gusali at magtayo ng mall. Siya ay naiinis sa kanyang mga collector dahil wala ni isa man sa kanila ang nagawang takutin ang sino man sa mga iyon, kaya kailangan niyang isagawa ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, sa pamamagitan ng pagkuha ng isang grupo ng mga white supremacists, na pinamumunuan ni James na malugod namang tinatanggap ang trabaho, at hindi mag-aatubiling gumamit ng maruruming gawain, habang ang mga grupo ng Palestinian at Israeli, ay sinisisi ang bawat isa sa gawaing bandalismo. Dito ay ipinaliwanag ni Zohan na nakita niya ang mga thug ay ang mga puting kano, ngunit ang kanyang paglilinaw ay hindi sapat para sa grupo na alisin ang kanilang mga pagkakaiba. Samantalang sila Selim at ng kanyang mga kaibigan ay inamin na hindi nila ito magagawa ng sila lang, kaya tinawagan nila si Phantom para humingi ng tulong sa kanya. Agad namang pumayag siya na pumunta pagkatapos mag-alok ni Selim ng gantimpala, at sumunod ay agad siyang nagsimulang magsanay. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan nila Ori at Zohan sa isang pahayagan na nag-publish ng isang hindi malinaw na mensahe, na nagpapahiwatig na si Phantom ay pupuntahan si Zohan. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang pagbabagong buhay kapag lumala ang mga bagay-bagay, kaya lumapit si Zohan kina Michael at Gale na pinapayuhan siya na magtapat ng katotohanan kay Dahlia. Gayunpaman ang pagiging Israeli ni Zohan ay tanggap ni Dahlia, pero ang pagiging counter-terrorist niya ay isang big deal sa kanya, dahil sa mga kadahilanang nauugnay sa kanyang pamilya. Ngunit bago umalis si Zohan ay binigyan siya ni Dahlia ng hairstyle book bilang isang goodbye gift. Kinabukasan ay naghanda si Zohan na harapin si Phantom, at sinabing kaya niya itong gawin ng mag-isa, ngunit tinawagan pa rin ni Ori ang kanyang mga kaibigan, upang ihanda ang kanilang mga armas. May balita sila na lalabas si Phantom sa isang lokal na larong hockey sack, nadadaluhan ng maraming celebrity gaya ni Mariah Carey at Grant, kung saan namigay sila ng maraming tiket na libre.
Sa katunayan si Phantom ay isang malaking tagahanga ni Mariah, na sa kalagitnaan ng laro ay binisita niya ito sa dressing room, na nagbigay kay Zohan ng pagkakataon para umatake. Sina Zohan at Phantom ay sumasayaw sa isa't isa, habang naghihintay kung sino ang mauuna. Ang kanilang labanan ay naputol nang tumawag si Michael, na sinabing may grupo ng mga thug na nagsimula ng apoy sa iba't ibang mga tindahan ng mga Middle Eastern. Ang pagprotekta sa kanyang mga kasamahan ay mas mahalaga kaysa sa lumang tunggalian, kaya iniwan ni Zohan si Phantom at bumalik sa kanyang kapitbahayan. Dito ay nagsimula ang isa pang pagtatalo sa pagitan ng mga Palestinian at Israelis, na sinisisi nila ang isa't isa sa mga pag-ataking ito. Sina Selim, Hamdi, Nisi, Ori, at ang kanyang mga kaibigan ay sumali rin sa argumento, ngunit nang dumating din si Phantom ay nagpasya siyang maging bayani at sinubukang pigilan ang apoy ng mag-isa. Nang mapansin ni Zohan na hindi ito kaya ng isang tao lamang, ay isinantabi niya ang kanilang mga pagkakaiba at tinulungan si Phantom na patayin ang apoy, sa pamamagitan ng paggamit ng Hamas hose. Pagkatapos noon ay sinabi niya na ayaw na niyang makipag-away pa, kahit na siya ay sinuntok ni Phantom at hinampas ng bakal sa ulo, ay hindi man lang siya gumanti. Dahil doon ay hindi maintindihan ni Phantom, kung paano naging kalmado lang si Zohan, at naputol lamang ang kanyang pagsasalita nang dumating si Dahlia, na lumalabas na kapatid pala siya ni Phantom, at kaya hindi pwedeng maging sila. Ipinaliwanag din niya na si Zohan ay nagbago, kaya mahal niya ito, at sinabi rin niya na lahat sila ay pantay-pantay lang sa Amerika. Dahil sa mga sinabi ni Dahlia ay nagkasundo ang magkabilang grupo, pero si Selim ay galit pa rin kay Zohan. Dahil kinuha niya ang kanyang kambing, ngunit humingi ng tawad si Zohan at sinabi na itinuring niya ang hayop na parang pamilya. Ang kanilang pagkakasundo ay biglang nag-ambala ng mga thug, na sinamantala ang lugar habang walang tao para palakihin ang apoy, kaya ginamit ni Zohan ang kanyang espesyal na salaming pangsundalo, upang kumuha ng ilang intel at natuklasan niya, na ang mga thug na iyon ay si James at ang kanyang mga tauhan na nakabalat kayo. Lumalabas na sinadyang e-organisa ni Grant ang hockey sack game, para umalis ang lahat sa mga kalye, na nagbigay kay James ng puwang para magtrabaho, at gawin itong parang Palestinian at Israeli ang umatake sa isa't isa. Gusto ni Phantom na atakihin sila ng mag-isa, pero sinamahan siya ni Zohan. Hanggang sa nasabi niya kay Zohan, na matagal na niyang gustong pumunta ng Amerika para gumawa at magbenta ng sapatos. Ipinakita ni Zohan ang kanyang suporta at pag-unawa na nakuha ang pagkakaibigan nila ni Phantom, at ang kanyang pag-aproba sa ideya na lumaban ng magkasama. Sa kanilang mga kakayahan na pinagsama, napakadali para sa kanila na talunan ang kanilang mga kaaway. Ngunit may isang tao na natitira, si James, na may bomba at hawak ang isang kulungan na puno ng mga tuta. Walang sapat na oras upang pigilan siya, kaya kinanta nila Zohan at Phantom ang war chant, na matagal nang hindi isinisigaw ng magkabilang panig sa mahabang panahon, na naging dahilan upang pumutok ang manhole sa ilalim ni James at tumilapon siya. Dala din niya ang mga tuta nang bumaksak siya sa isang bintana ng apartment, na kung saan ligtas silang nakalapag sa isang sopa. Sa sandaling iyon ay dumating si Grant upang suriin ang pag-usad ng kanyang plano, ngunit naroon din ang mga pulis at inaresto siya sa lugar. Si Zohan ay tumigil na sa pagsasalita, ngunit si Phantom ay patuloy pa rin sa pagsigaw, kaya nagdulot ito ng mas maraming pinsala sa mga tindahan. Pero sa kabutihang palad ang mga Israeli at Palestinian ay nagkaisa na, maaari na silang magtulungan at muling itayo ang kanilang mga negosyo, sa isang collectively owned mall, kung saan maaaring panatilihin ng lahat ang kanilang mga tindahan. Ngayon ay nagbebenta na ng sapatos si Phantom, at nagsimula din si Selim ng negosyong goat riding, inilipat na rin ni Ori ang kanyang tindahan ng electronics doon, at pagkatapos magpakasal nila Zohan at Dahlia ay binuksan din nila ang kanilang salon. Samantalang si Michael ay naging empleyado nila, at nag-aayos siya ng buhok, habang ginagamit ang mga diskarte sa panliligaw, na natutunan niya kay Zohan. Dito ay nagulat si Zohan, nang makitang bumisita ang kanyang mga magulang sa salon. At ang mas nakakagulat ay nang inaprobahan nila ang kanyang negosyo at ang kanyang asawang Palestinian, at sila'y nagpagupit din ng buhok bilang tanda ng kanilang suporta. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.